O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Nagsimula ang series kay Asagiri na kinukwento kung paanong naging bato ang mga tao kasama siya. At sa paglipas ng panahon ay nasira ang human society at nawala. Ngunit isang tao na si Senku Ishigami ang naunang nakaalis sa pagkakabalot sa bato at nakita ang bagong mundo. At nais niyang ibalik ang dating advanced world. Pero may isang malakas na lalaki na tinulungan ni Ishigami na nagngangalang Shishao, ang ayaw ibalik ni Ishigami ang modern society. At balak niyang pigilan ang bida gamit ng army nito. Sa pagpapatuloy ng pag-advance ng Science Kingdom ay nais ni Ishigami na gumawa ng ramen na pwedeng kainin anumang oras. Ginawa rin nila ang process ng vacuuming sa tulong ni Kaseki, at saka nilagay sa yelo ang ilan pang ingredients ng modern ramen. Saka hindi nagtagal ay nakagawa sila ng cup noodles sa Stone Age na iyon. Unang tinikman ni Chrome ang unang noodles na kanilang nagawa, at tulad ng dati ay sarap na sarap siya dito. Kaya tinikman din ito ng iba pa na masaya sa unang pagkakatikim ng cup noodles. Nang pag-usapan nila ang pakikipaglaban sa grupo ni Shishao ay sinabi ni Ruri na ayaw niyang may mamatay. Kaya sinabi ni Ishigami na ang gagawin lang nila ay nakawin ng miracle fluid saka ibalik ang mga taong naging bato. Muli nilang narinig ang recorded na kanta ni Lilian at nasabi ni Kaseki na kung ipaparinig nila ito sa kasama ni Shishao ay baka maging mabait ang mga ito. Ngunit sinabi ni Ishigami na sikat ang kanta sa panahon nila at hindi tatalab sa mga modern na tao. Saka biglang may naisip si Asagiri. Kinagabihan ay pinuntahan niya si Ishigami at sinabi ang balak. Ipinaliwanag niyang maraming followers at likers si Shishao dahil sa estilo nito. Ngunit kung may sariling celebrity na mas sikat ang mga bida ay posibleng babaliktad ang mga followers ni Shishao at sasama sa Science Kingdom. May kakayahan si Asagiri na gayahin ang boses ni Lilian, pero hindi gaanong maganda. Ngunit kapag gagamitin daw nila ang kanta na recording sa kagayahin ni Asagiri ang boses ng babae at sasabihin sa iba na nakaligtas ang tao sa Amerika at tuloy pa rin ang science, ay siguradong magbabago ang isip ng mga supporters ni Asagiri. Pumayag si Ishigami sa balak ni Asagiri. Pero biglang lumabas si Chrome na narinig pala ang usapan ng dalawang may evil plan. Kaya muling pinaliwanag ng dalawa ang plano. Dahil nalaman na ni Chrome ang plano ay sinabi nitong dapat din siyang isali sa operasyon. Kinabukasan ay sinabi ng iba na problema pa rin nila si Homura na binabantayan sila. Pero naisip ni Ishigami na gamitan siya ng decoy. Gumawa sila ng detonating bomb gamit ang balon at pinaputok ito. Na agad namang tinignan ni Homura kaya nakaalis ang mga bida na hindi nasundan ng spy. Sinabi ni Magma na patayin o hulihin nila si Homura pero sinabi ni Chrome na hindi nila alam kung nasaan ito. Samantala ay naka-telescope sina Suika at Kohaku at hinihintay si Homura. Nang makita ito ni Suika ay mabilis na lumabas si Kohaku at naglambitin sa mga puno para hanapin si Homura. Nakita ni Homura ang mga bakas ng paputok, pero naramdaman din niya ang pagdating ni Kohaku kaya nakailag siya sa pag-atake nito ng espada. Nagpatalon-talon si Homura para tumakas na agad ding sinundan ni Kohaku. Dati palang gymnast si Homura kaya magaling itong maglambitin sa mga puno. Sinabi ni Kohaku na ayaw niyang saktan si Homura pero kailangan nitong sumama sa kanya. At sa isip nilang dalawa ay mabilis ang isa't isa. Patungo sila sa bayan at tumalon si Homura sa puno nang biglang lumabas si Ishigami. Nagtapon ito ng flash grenade sa ere na kinabulag ni Homura at ng iba pa kasama si Kohaku. Nahulog ang babae at di nagana ni Ishigami. Pero naramdaman ng babae na walang bigat ang itlog ni Ishigami kaya madali lang niya itong naitapon. Saka mabilis siyang nagpatumbling-tumbling at naiwasan ang mga tao saka umakyat ng puno. Nakita niyang naroon ang lahat ng main character ng maliit na bayan. Pero wala sina Chrome, Magma at Asagiri. Kaya naisip ng babae na nalinlang lang siya at may balak ang mga kasama ni Ishigami. Kaya mabilis siyang nagpalipat-lipat sa mga puno para umuwi. Alam ng mga bida na kapag naabutan ni Homura sina Asagiri ay game over para sa kanilang secret cellphone. Inilabas ni Ishigami ang blue light nito at inilawan ang mga bakas ni Homura. Nilagyan pala ni Ishigami ng blue powder ang babae nang mahawakan niya ito. Nagtanong si Kohaku kung kailangan ba niyang patayin si Homura para lang sa tagumpay nila. Pero alam ni Ishigami na hindi pa nakapatay kahit isang tao si Kohaku. Kaya sinabi niyang relax lang ang babae dahil kapag tagumpay ang plano ng bida ay hindi nila kailangan ng espada. Sa kinaroroonan ni Chrome ay nagring ng isang beses ang cellphone bag nila. Sasagot sana si Chrome pero sinabi ni Asagiri na huwag dahil baka mahalata sila ni Homura na alam ang cellphone. At nagring lang ng isang beses ang telepono para ipaalam sa kanila na sinusundan sila. Pagdating ni Homura sa tuktok ng puno ay nakita niya ang blue powder kaya nagugas siya. At hindi na siya masundan ni Ishigami. Kaya ang ginawa na lang nila ay nagpalitan sila ng mensahe kay Asagiri gamit ang Morse code.
Kaya tunog ng tunog ang ring ng cellphone. Nakita ni Homura na may hawak sina Asagiri na antena. Kaya napamulagat siya dahil baka may telepono na ang mga bida. Inilagay ni Chrome ang antena sa puno na agad tinignan ni Homura para makasiguro. Ngunit patibong lang pala ito at tinamba ni na Magma at Kinro ang puno. Nahulog si Homura na inakalang mamamatay na siya. Pero mabilis siyang sinalon ni Kohako na sinabing nahuli din siya na hindi kailangang masaktan. Dinala ni Kohako si Homura pauwi. Samantalang nagpatuloy sa misyon sina Magma, Chrome at Asagiri. Pagdating nila malapit sa kampo ni Xiaoxiao ay nakita nila ang maraming taong bato. Sinabi ni Magma na bakit hindi na lang nila patayin lahat ng mga ito bago pa maging tao. Napinayagan ni Asagiri, kaya tatabasin na sana ni Magma ang mga bato. Pero bigla din siyang pinigilan ni Asagiri na nagsabing wala siyang karapatan para magsabi kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Saka nagpatuloy sila at nakarating sa isang peking graveyard ni Ishigami. Dito daw naglalagi sina Uki at Yuzuriha. Mabilis nilang ibinaon ang cellphone bag sa lupa. Pero dahil may kasama si Shisho na malakas ang pandinig ay pinatamaan sila ng palaso. Muntik matamaan si Asagiri kaya agad silang tumakbo. Samantala ay may kumuha ng cellphone sa lupa. Saka tinawagan si Ishigami. Ito pala si Naoki at Yuzuriha na umiiyak na isinigaw ang pangalan ni Ishigami. Kaya maging si Ishigami ay naiiyak ang mata pero kaya nitong masupres ang pakiramdam. Ipinakita na may babaeng sumusunod at nagbabantay palagi kina Uki at Yuzuriha. Kaya nang magpunta sila sa kunwari libingan ni Ishigami at nakita nila ang cellphone, at tinawagan ang bida at nakausap ito, ay nagpanggap siyang sumisigaw na siya si Ishigami. Kaya hindi makaintindi si Ishigami sa kabilang linya. Pagkatapos ng batian at iyakan ay sinabi ni Ishigami kay Uki na may balak sila. At sinabihan niya sina Uki at Yuzuriha na patuloy lang sa pagkukunwari na walang nalalaman. Nang sinabi ni Uki na hindi nila nakita si Asagiri at iba pa ay nagtaka sina Ishigami at alam nilang may nangyaring masama. Ipinakita nga sina Asagiri, Chrome at Magma na nagtatago sa talahiban. Galit si Magma na nais labanan yung nanghahunting sa kanila. Pero sinabi ni Asagiri na napakalakas ng pandinig nito kaya kailangan nilang manahimik kung ayaw matuhog. Naisip ni Magma na mag-ingay si Chrome na susundan din niya agad at kapag magpakawalan ng palaso ang kalaban ay pangsanggan niya si Chrome. Na ayaw ni Chrome, kaya nag-isip siya ng science at pinagdikit ang negative at positive ng battery na naglabas ng usok. Saka sila tumakbo pareho ni Magma na maingay para makuha ang atensyon ng Archer. Sinamantala ito ni Asagiri para tumakas at makauwi. Hinihintay ni na Ishigami si Asagiri dahil siya ang may kakayahang gayahin ang boses ni Lilian. At hindi nagtagal ay nakabalik nga ito. Sa kinaroroonan ni Naoki ay kinausap nila ang Amazona na blondie na si Nikki. Pinagsusuntok ni Nikki si Uki dahil sa pagsasalita nito. Pero pinagpatuloy lang ni Uki na sabihin sa babae na kausapin ang kaibigan niya. Nagpunta sila sa kinaroroonan ng cellphone at tinawagan si na Ishigami. At sumagot ang peking boses ni Lilian na si Asagiri. Sinabi nilang nasa US sila at balik sa modern world ang mundo. Sinabi ni Nikki na idol niya si Lilian. Ngunit kung impersonator lang ito ay papatayin niya. Nagtanong si Nikki kung ilang kanta ang nabenta ni Lilian. Kaya nag-estimate si Ishigami gamit ang numbers at nasabi nilang mahigit 50 milyong kopya. Na alam ng fanatic na Nikki. Nagtanong siya ng figure ng katawan ni Lilian. Kaya ginamit ni Ishigami ang estimation sa nakita nitong litrato ni Lilian. Pero nagkamali siya dahil mas sexy pa si Lilian. Galit na si Nikki. Kaya pinatugtog na lang nila ang kanta sa CD. Kaya narinig ni Naoki, Yuzu at Nikki ang magandang boses ni Lilian. At dahil dito ay naalala ni Lilian na gustong-gusto niya ang pagkanta ni Lilian at naiyak ito. Alam ni Nikki na matagal nang patay si Lilian. Ngunit nagpasalamat ito dahil nagawang ma-preserve ni Ishigami ang kanta. At nagtanong siya ng direkta kay Ishigami kung kaya ba nitong ma-recover ang mga dating kanta ni Lilian. Sinabi ni Ishigami na hindi, pero ang magagawa niya ay ma-preserve ang CD na iyon para makumbinsi ang iba pang kasama ni Xiaoxiao na sumama sa Kingdom of Science. Tinawag ni Ishigami si Nikki, at tinanggal ni Nikki ang damit at sinabing may kasunduan sila ng bida. Sinabi ni Nikki na hindi masama ang balak ng mga bida na gamitin ang boses ni Nikki para malinlang ang mga tao ni Xiaoxiao. Ngunit may problema daw silang isa. Ito si Ukyu na malakas ang pandinig. Malalaman nito ang difference ng tunay na boses at hindi. Samantala nang mahawi ang usok ay nakita ni Magma na tumigas si Chrome kaya sinabi niyang ipaghihiganti niya ito. Pero buhay pa pala ito na nag-iisip lang pala at natakot lang kaunti. Nalaman daw ni Magma ang lokasyon ni Ukyu na pamapana sa kanila kaya agad siyang tumakbo papunta sa pinagtataguan nito. Ngunit puno ang nataman niya ng kanyang armas. Naisip ni Chrome na alam ni Ukyu ang kinaroroonan nila pero hindi naman sila natatamaan ng palaso. Kaya naisip niyang walang balak ito para patayin sila at nais lang silang mahuli.
Kaya nagtaas siya ng white flag bilang pagsuko at nahuli siya ni Ukyu. Hinanap siya ni Magma at paglingon ay nakita nitong nahuli si Chrome. Agad na dinala ni Ukyu si Chrome patungo sa kuweba ni Xiaoxiao kung saan naroon ang mga taong kuweba. Samantala ay agad na umuwi si Magma at sinabi ang nangyari sa mga kasama. Agad na tumakbo si Kohako para iligtas si Chrome pero pinigilan siya ng bida. Saka sinabi sa mga kasama na aatake sila dahil mas maganda itong strategy kaysa sila ang atakehin kalaunan. Natatakot sana si Ginro pero bigla din siyang naging siga. Problema daw nila dahil mahihirapan sila sa pagdala ng mga gamit. Kaya sinabi ng bida na gagawa sila ng sasakyan. Gumawa sila ng beeswax at hinulma ito para sa gagawing makina. Saka inilagay ito sa cast at saka sila gumawa ng car parts gamit ang bronze. Ipinaliwanag ni Ishigami kay Kaseki ang concept ng steam power machine. Kaya nag-Super Saiyan ulit ang matanda na excited sa pag-build. Samantala ay sinabi kasi ni Chrome na isa siyang scientist kay Xiaoxiao kaya ibinitin siya sa taas ng isang waterfalls. Sinabihan siyang sumali sa kanila at dalhin ang ulo ni Ishigami. Pero hindi pumayag si Chrome. Kaya binitawan ito ni Hyuga at nahulog. Pero agad na pinana ni Ukyu ang damit at naibitin. Nasabi ni Xiaoxiao na loyal si Chrome at walang silbi kung papatayin din ito. Saka kumuha ng malaking puno at itinapon para madaanan ni Chrome at mabuhay. Naisip ni Chrome na lagot na dahil siguradong mag-iimbestiga sila at malalaman ang tungkol sa cellphone. Pero nagsinungaling si Ukyu at sinabi niyang nakita lang niya si Chrome na mag-isang naglalakad. Kaya napaisip si Chrome na baka balak ni Ukyu na mag-aklas laban kay Xiaoxiao. Samantala ay gumawa ng steam engine si Kaseki kaya na-amaze na naman ang iba. Sinubukan nila ang engine na tumakbo. Gumilid ang iba pero dahil kumpiyansa si Magma sa sarili ay sinubukang pigilan ang machine. Pero naitapon lang siya at nagkabukol. Samantala ay parang manok na kinulong ni Xiaoxiao si Chrome. Nag-test drive si Asagiri at nalamang dahil rough road ay mahihirapan sila. Pero nagpagawa pala ng malalaking gulong si Ishigami na gawa sa kawayan. At nakagawa sila ng automobile na kinagulat at kinasaya ng mga lalaki. Nang ayos na lahat ay aalis na sana ang mga bida. Pero sinabi ng mga matatanda na magpapaiwan sila. Sinabi ni Kinro at Kohako na delikado kapag inatake sila ng mga tao ni Xiaoxiao. Pero sinabi ng mga ito na naniniwala silang matatalo ni Ishigami sina Xiaoxiao kaya walang aatake sa kanila. Dahil dito ay nagpaiwan ang mga matanda at bata at ang mga main characters lang ang nagmarcha para iligtas si Chrome. Kalaunan pa ay nagkampang ang mga bida malapit sa Stone Kingdom ni Xiaoxiao. At gamit ang telescope ay naninilip si Kohako. Para makatulong ay naging watermelon uli si Suika at nagpunta ng kinaroroonan ng kalaban para hanapin si Chrome. Nakita siya ni Chrome kaya bigla itong nagsisigaw para ay pakitang ayos lang siya. Bumalik si Suika at sinabi sa mga kasama na buhay pa si Chrome pero maraming mga siga. Sinabi ni Magma na umatake na sila. Kaya naisip ni Ishigami na gumawa ng Stone Age tank sa pamamagitan ng pag-upgrade sa automobile nila. Nagpakuha siya ng maraming dahon at niluto nila ito sa chemical. Saka gumawa sila ng maraming papel at pininturahan ito ni Ishigami. Sinabi niyang gagamitin nila itong shield ng tangke na gagawin nila. Pero hindi kumbinsido ang iba na matibay ang papel. Saka ginamit ni Kinro ang sibat nito at sa isang tirada lang niya ay naputol ang isang kahoy. Sinabi ni Ishigami na mag-testing sila sa kakayahan ng ginawa niyang paper shield. Umatake si Kinro kay Ishigami gamit ang sibat. At nasira ang sibat, pero buo pa rin ang paper shield ni Ishigami. Kaso ay nanginginig ito dahil sa pag-absorb sa impact. Dahil sa nakita ay naging malakas ulit ang loob ng iba. Sa kanila ini-upgrade ang kanilang automobile sa isang paper tank automobile. Samantala sa kulungan ni Chrome ay nakita niya ang isang bantay na muntik matusok sa ginawa nilang trap. Saka sinabi ni Xiaoxiao kay Hyuga na alam niyang kaya ni Ishigami na gumawa ng steam engine. Kaya nila ginawang patibong si Chrome para kung umatake man ang mga bida gamit ang isang sasakyan ay masisira ito. Kaya nagdesisyon si Chrome na kailangan niyang makaalis doon gamit ang science, bago pa mapahamak ang mga kasama. Ngunit may bagong tao na ginising si Xiaoxiao na inutusan nilang bahala kay Chrome. Ito si Yu. Dati daw itong pulis sa dating mundo at nabusted at hinuli nila ang isang corrupt na pulis. Binaril siya ng corrupt kaya binaril din niya ito. Saka para siyang manyak na nagpaliwanag sa boss na wala namang silbi ang kriminal kaya siya tinanggal sa trabaho. Kaya masaya ito sa bagong mundo na sinabi sa ibang mga pangit na bantay ni Chrome na siya ang magiging pang-apat na boss doon. Pero sinabi ng isang kalbo na narinig na siya ni Chrome. Pero sinabi nitong unggoy si Chrome kaya naiinis si Chrome na nag-iisip ng paraan kung paano makatakas doon. Kapag kunwari nagpupunta siya ng banyo para tumae ay sinasamahan siya ng mga bantay. Pero kumukuha siya ng mga pwedeng magamit sa pagtakas. Sinubukan niyang gumawa ng apoy pero hindi niya magawa. Saka naisip niyang kung may battery lang sana siyang dala.
Habang natutulog ay biglang may nagbigay ng battery kay Chrome na agad niyang kinuha. Akala niya kung bigay ni Naoki at Yuzuriha. Nang clear na ang paligid ay nagsunog siya, pero agad siyang nahuli ni Yu. Pinagtawanan siya nito dahil sa inakala niyang paggawa ng apoy mula sa kiniskis na kawayan. Para kasi sa mga modern man ay basic na lang ito, pero para kay Chrome ay isa itong science. Muntik na niyang masabi na gumamit siya ng battery pero nagpigil siya at naisip magpanggap na bobo. Saka sinabing ang asin ay nakukuha sa saltwater, kaya mas lalo siyang pinagtawanan ng mga bantay. Bago umalis ay nasabi ni Yu ang saltwater prison break, kaya nagkaroon ng idea ang bida. Naalala niya ang turo ni Ishigami sa kanya, kaya nagpapawis siya para makakuha ng saltwater at ginamit ang battery para makagawa ng asido. Gamit ito ay sinira niya ang tali ng mga kawayan. Saka pinalo ang mga nagbabantay. Agad siyang lumabas ng kulungang bato gamit ang kawayan at natakasan ang mga bantay. At madali lang niyang naiwasan ang mga patibong sa daan. Kaya nang makita ni Yu ang nasirang kulungan ay nagulat siya dahil nagawa ni Chrome na matunaw ang tali gamit ang science. Sa pagtakbo ay walang tigil siyang hinabol ni Yu na galit na galit. Naabutan siya nito sa isang dead end kaya napilitan siyang lumaban pero napalo si Chrome. Sinabi ni Yu na walang laban ang unggoy sa makabagong police officer sabay hawak ng armas nito. Nagkunwaring may sakit si Chrome na nagsuka ng dugo na nakakahawa, kaya natakot ang naistorbong Yu. Sinamantala ito ni Chrome na kinuha ang kawayan at na Efren Bata Reyes ang itlog ni Yu na nabasag. Kaya nakatakas si Chrome na nakita ni Kohako at masaya siyang na-welcome ng mga kasama. Nakita ni Ruri na may dugo sa mukha ni Chrome sa kabigla itong nagsuka ng dugo. Kaya inakala nilang pneumonia, pero prank lang pala dahil fake blood ito na gawa sa mga dahon. Napaiyak si Yu nang mapagtanto din ito. Sinabi ni Chrome na baka si Uki at Yuzuriha ang nagbigay ng battery sa kanya. Pero sinabi ni Ishigami na posibleng iba dahil may secret mission si Yuzuriha samantalang bobo naman si Uki. Ipinakita ni Kaseki ang ginawa nilang tangke at masaya ito dahil hindi na ito masisira. Sinabi ni Ishigami na gagamitin nila ang tangke para atakehin ang kuweba kung saan naroon ang miracle fluid. Sinabi ng iba na mas marami ang kalaban. Pero sinabi ni Ishigami na nagtatrabaho na sina Uki at ng iba para kumbinsihin ang mga tao ni Shishao para sumama sa Kingdom of Science. Nagpatuloy sa pagtawag ng ibang tao sina Yuzuriha, Uki at Nikki. At nang marinig ng mga ito ang boses ng Peking Lilian ay nagsaya sila. Ngunit hindi ito naging lihim kay Ukyu na malakas ang pandinig. At pinuntahan nito sina Nikki na sinabing nais ding makinig sa phone call. Kaya nag-alala si Nikki na alam kung gaano katalas ang pandinig ni Ukyu. Pero challenge ito kay Asagiri para matesting ang galing nito. Ngunit nabisto pa rin sila ni Ukyu at alam na si Asagiri ang kausap. Nakumpirma ni Ishigami na siya ang nagbigay ng baterya kay Chrome kaya ito nakatakas. Sinabi ni Ukyu kay Ishigami na wala pa siya sa panig ng science. Ngunit nalaman na nito ang secret mission ni Yuzuriha. Tinitignan pa niya kung anong klaseng tao ang mga bida at minsan nang sundan niya si Yuzuriha na gumagawa ng damit ay nagulat siya sa bilis nito. Saka sinundan ito sa isang kuweba na pinagtatagpi-tagpi ang mga parte ng taong bato na binasag ni Shishao. Kaya namangha siya sa ginagawa ng mga bida na pilit pa ring pagliligtas sa mga tao. Sinabi ni Ukyu na makikipagtulungan siya kina Ishigami sa isang kondisyon. Dapat ay walang mamatay kahit isa sa pakikipaglaban nila kay Shishao. Saka inamin nitong matatakutin daw siya. Noong binuhay siya ni Shishao ay nakita nito ang pagsira ni Shishao sa mga taong bato na parang wala lang. Naiinis siya pero walang magawa. Pero sa panahong iyon ay pakiramdam niyang punong-puno na siya at ayaw na niyang makitang may mamatay. Saka napagtanto nitong hindi sina Ishigami ang pumatay sa mga taong kasama nila, kundi ay si Hyuga, at feeling nito ay darating ang araw na maglalaban sina Shishao at Hyuga at hindi maiiwasan na may mamatay. At hindi nagtagal ay sinalubong ni na Ishigami sina Yuzuriha at Uki na napaiyak sana. Pero umiwas si Ishigami, kasama rin nila ang iba pang sumama sa panig ni na Ishigami. Samantala ay nakita ni Hyuga ang mga footprints sa pinagtatambayan ni na Uki at Yuzuriha. At nagduda itong parang something smells fishy. Dumating din si Shishao na ibinaon ang bato mula sa mukha ni Yu na tumakbo pagkatapos pumalpak sa trabaho. At naalala nito ang mga namatay na tao ayon sa report ni Hyuga. Sa paghukay nito ay nakita niya ang nakabaon na cellphone, kaya hinailan niya ito at nakita ang gawa ni Ishigami. Naghanda sa pagsalakay ang mga bida at nagmanman sila sa harap ng kuweba kung saan parehong unang nakalaya sina Ishigami at Uki. Ipinaliwanag ni Ishigami na gagamitin nila ang tangke para lang pangtakot sa mga kalaban. Pero kailangan nilang bilisan ang pagkuha sa miracle liquid dahil kapag nakabawi ang mga tao ay lalaban ulit sila. At walang dapat mamatay sa labanan para hindi magalit si Ukyu. Saka sila mabilis na sumugod na nagpaputok ng kanyan.
Ang bala ng kanya nila ay walang shrapnel para lang gulatin ang mga kalaban. Dumiretso lang ang tangke na nakita ng mga nagbabantay na natakot. Umatake din si Kohako na inapakan ang mukha ng isang tao. Muntik masuhin ng mga tao si Kohako pero niligtas ito ni Uki gamit ang carbon shield. Saka din nila na knockout ang mga bantay. Dahil sa mga patibong ay bumagsak ang tangke ni Ishigami na kinasaya ng mga kalaban. Dumating si Magma at kinuha ang isa pa nilang surprise weapon. Itinutok nila ito sa mga kalaban at mabilis na nilagay ni Chrome ang bala. Saka nag-shockwave at nahilo ang mga kalaban. Binalak ni Minami na mag-report sa boss pero pinigilan siya ni Ukyu. Saka hinawakan siya ni Nikki at kiniliti hanggang manlambot. May nakakita pang iba pero na-corner din sila ng iba pang modern man. Nabitawan ni Magma ang kanilang armas at mas madami pang mga siga ang umatake sa mga bida. Pero agad na dumating si Uki at ginamit ang malakas na sigaw na pinalakas ng plato, kaya naitapon ang maraming mga kalaban. Dahil dito ay tuluyang natalo ng mga bida ang mga modern man at naitali ang marami sa kanila. Sa katagumpay nilang nakuha ang kuweba kung saan naroon ang miracle liquid. Magagamit din nila ito sa paggawa ng gunpowder. Narinig ni Ukyu ang mabilis na pagdating ng mga kalabang tumatakbo sa puno kaya agad binalaan ang mga bida. Pero agad din itong natama ng sibat at naitapon. Maging ang chemical mixture ni Ishigami ay naitapon. Binati ni Shishao si Ishigami dahil muli silang nagkita. Pero papatayin daw niya ito ulit sa ikalawang pagkakataon. Dumating pa ang mas maraming tao ni Shishao. Sinubukan ni Asagiri na magpanggap bilang Lilian pero sinira ni Hyuga ang player. Nais ni Hyuga na mapatay si Ishigami kapalit ng buhay ng iba pa. Kaya napapaiyak si Uki na sinabing baka maulit ang nangyari dati at hindi na niya kayang mawala ang kaibigan. Pero sinabi ni Ishigami na iba ang tagpong ito dahil kasama niya ang mga taong sumusuporta sa science. Saka lumakas ang loob ni Kohako at ng iba pa para ipagtanggol si Ishigami. Sinabi ni Kohako kay Shishao na maglaban ulit sila. Saka pinangunahan ang pag-atake sa dalawang malakas na kalaban para mabigyan ng panahon ang mga scientist na mag-isip ng paraan para manalo sila. Pinigilan ni Hyuga at Shishao ang mga warrior bida. Pero mabilis na tumatakbo sina Ishigami at Chrome sa kuweba. Habang busy ang mga scientist na nag-iisip ng paraan ay pinalibutan naman ng mga mandirigma sina Hyuga at Shishao. Tumalon ng mataas si Shisho samantalang naging parang buhawi sa pag-ikot ng sibat si Hyuga. Binalak ni Nikki na patamaan ng shockwave si Shishao sa ere. Pero sinibat ng kalaban ang radar at napaatras ang babae kasama ni Magma. Inatake ni Kinro si Shisho na agad nakailag pero kasunod niya sina Ginro at Magma. Busy naman si Kohako sa pakikipaglaban kay Hyuga. Binatukan lang ni Shishao si Ginro, sinpa si Magma at sinuntok si Kinro. Kaya bagsak silang lahat. Sinabi ni Ishigami kay Asagiri na kailangan niya ng acid, pero walang dala si Asagiri. Pero dumating si Chrome na may dalang sulfuric acid na kinuha sa tangke. Inilabas ni Ishigami ang sabon na gagamitin nito. Inatake ni Hyuga si Kohako gamit ang galing nito sa sibat. Natamba ang babae at hinawakan nito ang sibat at sinabing hindi ito bibitawan. Kaya pinakuha ni Hyuga ang reserba nito. Muling tumayo sina Magma, Kinro at Ginro. Pero mabilis na patungo sa kuweba si Shishao na pinigilan ni Uki. Napatigil si Shishao dahil tinitignan pala nito ang paper plane na pinalipad ng mga bida. Gumawa ng delikadong liquid weapon si Ishigami saka inilagay nila ito sa paper plane. At nang may bangga ay sumabog ito na tulad ng dynamite. Lumabas sina Ishigami at Asagiri hawak ang paper planes na may pasabog. Pero matigas pa rin ang ulo ng mga extra na nais umatake. Pero natigil sila nang sabihin ni Ukyu na mas accurate ang pagpana niya. Natigil din si Hyuga na namanyak sa pasabog. Samantalang naisip ni Shishao na ginawa itong lahat ni Ishigami para maging tabla at mag-usap sila. Sinabi ni Ishigami na noong wala pa sila sa Stone World na iyon ay naging sikat si Shishao dahil kailangan nito ng pera. At kaya niya ito ginagawa ay dahil sa kapatid nitong babae. Ipinakita ang nakaraan ni Shishao na binubuli na siya noong bata pa. At nasa koma ang kapatid nitong babae. Kaya nag-aral siya kung paano lumaban sa ring para magkaroon ng pera. Hanggang lumaki siya at sumikat at naging matagumpay na celebrity na tinawag na pinakamalakas na high school. At patuloy pa rin itong inalagaan ang kapatid na babae. Sinabi ni Ishigami na malaki ang posibilidad na magamot ang kapatid ni Shishao dahil may taglay na healing component ang miracle water nila. Pero naubos na daw ito ng bida na parang scammer. Sinabi ni Ishigami na nais niya ng ceasefire, kapalit ng pagtulong niya na magamot ang kapatid ni Shishao. At pumayag ang malakas na tao. Kalaunan ay inayos nila ang lahat. Saka magkasama ang grupo ni Shishao at Ishigami para puntahan ang kinaroroonan ng kapatid. Nasabi ni Ukyu na ang pangit ng pamamaraan ni Shishao ng pag-reset ng mundo dahil kinakailangan nitong pumatay.
Pero kinailangan daw itong gawin ni Xiao at hindi pa rin ito magbabago. At ceasefire lang daw ang usapan nila. Narating nila ang dating ospital na kinaroroonan ng kapatid ni Xiao. At natabunan na ito ng lupa. Kaya kinailangan nilang gumamit ng dinamita para mahanap ang taong bato. Hindi nagtagal ay nahukay nila ang taong batong si Mirai. Babuhusan na sana ito ni Ishigami ng miracle fluid pero tinusok ni Uki ang mata niya dahil hubad pa daw ang babae na bubuhayin nila. Kaya agad gumawa ng damit si Yuzuriha. Binuhusan nila si Mirai ng revival fluid, at hindi nga nagtagal ay nakawala ang batang babae sa katawan na bato. Na agad nilapitan ni Xiao at umiiyak na niyakap. Nang ayos na isinabi ni Hyuga sa bata na may bato pa ito sa likod at sinabing magpunta ng ilog para maglinis ng katawan. Nakita naman ni Chrome na nabawasan yung dala nilang dinamita. Sinabi ni Ukyu na may iisang tao lang ang nakakayang maiwasan ang paggawa ng ingay at ito ay si Homura. Sa base ng mga bida ay nakita ni Suika at aso nito na may bukol si Mantle. Saka nakatakas ang bilanggo na si Homura. Ipinakita ang nakaraan ng tumakbo si Yu. Nakita niya ang nakakulong na Homura na binabantayan ni Mantle. At inutusan siya ng babae na puntahan si Hyuga. Nagulat ang mga bida nang marinig ang malakas na pagsabog. At napagtanto nilang sumabog ang kuweba na kinaroroonan ng Miracle Water. Alam nilang ito si Homura na puppet ng isang tao. Kaya mabilis na tinakbo ni Ishigami sina Xiao at kapatid nito. Aalis sana si Xiao para alamin ang pagsabog. Pero dumating sina Ishigami na sinabing layuan si Hyuga. Sasaksakin sana ni Hyuga si Mirai pero pumagitna si Xiao. Kaya siya ang nasaksak sa dibdib. Matagal palang balak ni Hyuga na patayin si Xiao pero hindi niya magawa. Kaya sinamantala na lang niya ang kahinaan ni Xiao na si Mirai. Agad na hinawakan ni Ishigami ang kamay ni Xiao na nahulog. Pero pinalo siya ni Hyuga kaya nahulog sila sa katumalon din ito. Susunod sana si Kohaku pero pinigilan ito ng ama. Naanod sa isang bahagi ng tabing ilog ang tatlo. Pinaghandaan na pala ito ni Hyuga dahil tinapon niya dati dito si Yu. Sinabi ni Hyuga na magtrabaho si Ishigami sa kanya gamit ang science. At bubuhayin nila ang mga malalakas na tao lamang. Ayaw daw ni Hyuga ang nais ni Xiao na mga bata lang ang buhayin. Kundi ay dapat ang mga malalakas lang. Sinipa ulit nito si Xiao na naitapon. Saka sinugatan ng isang daliri ni Ishigami at sinabing hirap o sarap. Pero iisa lang ang mangyayari. Ang susunod si Ishigami sa nais ni Hyuga. Napaatras si Ishigami na tatakbo sana pero naramdaman niyang gumalaw si Xiao. Kaya kunwari nagbato siya ng mga bato na iniiwasan ni Hyuga. Nagbato pa siya ng mga bato na biglang naging ibon dahil binuhusan niya ng miracle fluid. Saka biglang sinuntok ni Xiao si Hyuga na napaatras. Naalala ni Xiao ang pangako nito sa bida na siya ang bahala sa pakikipaglaban. At muli niya itong ipinangako na hindi na daw mapapako. At tinawag si Ishigami na magsama sila para labanan si Hyuga. Nagsama nga ang dalawa at hinarap ang matapang pa rin na Hyuga dahil alam niyang sugatan si Xiao. Habang naglalaban sina Xiao at Hyuga ay may inayos si Ishigami. Umalis si Xiao kaya agad na inapuyan ni Ishigami ang naikalat nitong gunpowder. Pero bago pa masunog si Hyuga, ay mabilis niyang tinanggal ang damit at ginamit ito pang patay sa apoy. Saka inatake si Ishigami na nasabi pang sa isang daliri lang ay patay si Hyuga. Ngunit natuhag si Ishigami na naitapon. Umatake ulit si Xiao pero tuluyan na siyang natalo ni Hyuga at natamba. Hinawakan niya ng mahigpit ang sibat at nabigyan ng pagkakataon si Ishigami na lumapit. Nasugatan ang leeg ni Xiao, pero lumapit si Ishigami at sinabing isang finger lang si Hyuga. Napagtanto ni Hyuga na may nakalagay sa daliri ni Ishigami, at pinakita nga ni Ishigami na may mga battery siya sa katawan na may transformer pa. Mula ito sa nasirang gamit sa laban nila noon. May lakas ang bat area na stun gun finger ni Ishigami na 10,000 volts. At sa isang kalabit niya lang ay nakuryente si Hyuga na naitapon at nawalan ng malay. Nakita sila ni Homura na agad umatake pero agad ding pinigilan at nahuli ng mga kasama ni Ishigami. Nagpasalamat si Ishigami sa mga kasama sa tulong nila. Sinabi ni Kohaku na tapos na ang lahat, pero sinabi ni Ishigami na magsisimula pa lang sila. Kalaunan ay tinawag nila ang lahat ng mga siga para tulungan sila sa pag-unlad. At nang mabuo nila ang isang lalaki, ay agad nila itong nilagyan ng miracle fluid. Nang magising ang lalaki ay agad itong binigyan ni Asagiri ng papel at lapis para gumawa ng mangga. Dahil balak nilang ibalik maging ang entertainment. Narinig ito ni Yun na nasa gilid lang at nagpakita sa mga bida para sumama. Sinabi ni Chrome na nakakatakot ito pero tinanggap siya ni Yuzuriha at tinawag na bumuo ng mga nadurog na taong bato. Sa kuweba ay sinusulat ni Ukyu ang mga habilin ni Xiao na inaakalang mamamatay na. At sinabi nito ang kinaroroonan ng mga taong bato na dinurog nito. Na agad pinuntahan ni Uki at iba pa para mabuo. Masaya naman ang village dahil nalaman nilang nanalo sila at walang namatay kahit isa.
May iniluto si Ishigami na chemical na pwede nilang magamit baka sakaling mabuhay pa si Xiao. Saka nagpunta siya sa higaan nito at sinabing muli itong gagawing bato. Mabilis na patungo ng kuweba si Yuzuriha nang mabangga nito si Mirai. Saka nakita nila sa loob ng kuweba ang manyak na mukha ni Ishigami. Dahil ooprahan daw nito si Xiao. Pero alam din ni Xiao na tatagal lang siya ng ilang araw at mamamatay din. Sinabi ni Ishigami na para magamit nila ang healing factor ng Miracle Liquid ay kailangan nilang magawang bato ulit si Xiao. Pero kailangan muna nila itong e-preserve sa yelo dahil siguradong matagal pa bago malalaman ni Ishigami ang paraan ng petrification. Kalaunan ay sinabi ng bida sa mga kasama na gumawa ng refrigerator. Hindi makapaniwala ang mga modern man na magagawa ito Ishigami pero sinabi ni Asagiri na magagawa nila. Sinabi din niyang kapag nakagawa sila ng petrification beam ay pwede na nilang ma-preserve ang pinaka-fresh na pagkain tulad ng isda. Nang matapos na ang freezer ay pinalabas ni Kaseki at Kohaku sina Kinro at Ginro. Dahil mag-uusap ng sarilinan ang dalawang boss. Habang inaayos ni Ishigami ang freezer ni Xiao ay nagkwentuhan sila kung ano ang gusto ni Xiao na chicks. At nagbalik tanaw din sila sa kanilang nakaraan noong 3 lang sila kinauki na kumain ng karne ng leon. Nasabi ni Xiao na ng araw na iyon ay masaya siya. Saka ito namatay. Patuloy pa rin sa pagkwento si Ishigami. Pero hindi rin nakontrol ng scientist ang pagluha. Saka inilagay na nila si Xiao sa freezer na himlayan nito. Kalaunan ay tinipon ni Ishigami ang lahat ng tao at sinabi sa kanilang kailangan nilang malaman ang dahilan ng pagiging bato ng mga tao noon. At ayon sa sinabi ni Byakuya ay nasa kabilang bahagi ito ng mundo nagsimula. At doon sila pupunta. Sinabi niyang gagawa sila ng barko para puntahan ang destinasyon. At natapos ang series sa isang estatwang long hair na naman.